Member, Catholic Media Network, el kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 2 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado ay 11 araw sa buwan ng Abril, taon 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nanawagan si Father Edwin Garrigues, Social Action Director ng Diocese ng Calapan at Lead Convener ng Protect Verde Island Passage o Protect VIP ng agarang solusyon sa krisis sa enerhiya lalo na sa Mindoro. Ayon kay Father Garrigues, matagal ng suliranin ang mataas na singil sa kuryente at madalas na brownout sa mga isla. Binigyan din ng pari na lubhang naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa mahal na gasolina na kailangan sa kanilang hanap buhay, dahilan upang mapilitan ng ilan na ihinto ang pangingisda. Ipinunto rin ni Father Garrigues na mas lumalala ang sitwasyon ng mga komunidad na umaasa sa oil-based power generation na sinusuportahan pa ng Universal Charge for Missionary Electrification. Sa kabila nito, itinampok ng pari ang positibong epekto ng renewable energy matapos magpatupad ang Diocese ng Calapan ng solar rooftop systems sa ilang parokya at komunidad sa Mindoro. Nanawagan naman ang Power for People Coalition at iba pang grupo sa pamahalaan para sa agarang hakbang tulad ng price control, ayuda at malinis na enerhiya bilang tugon sa krisis. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako ang inyong kapanalig Michael Anyunevo, sumenyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Veritasan. Good morning mga kapanalig. Ito po si Father Jerome Ceciliano, ang inyong pong anchor ngayon pong umagang ito sa Veritasan, rector po ng National Shrine of Mary Queen of Peace, at kasalukuyan po na naghahanda. Hindi pala naghahanda, kasalukuyan po ginagawa dito ang Tizay and Holy Hour for Peace. Ito po yung sagot ng EDSA Shrine sa panawagan ni Pope Leo XIV na magdasal ngayong araw na to para sa kapayapaan. True enough, yung pag-uusapan naman po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa kapayapaan, kundi ano ba yung adverse effects dito pong digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at saka Iran. Nag-escalate po ang digmaan in a sense that affected yung napakarami po ng mga bansa, ang kanilang ekonomiya, naapektuhan, lalong-lalo na dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo at langis. At dito po sa Pilipinas, umaaray ang mga kababayan po natin dahil tumaas nga ang presyo ng langis at nagkaroon nito ng domino effects. Pati po yung mga bilihin ay nagtaasa na rin at na mga ilang sektor ang naapektuhan po dito, lalong-lalo na po yung transport sector. But of course, yung mga ordinaryong mamamayan ay affected din dahil kapag yung transport sector ay nagtaas ng presyo, halimbawa ng pamasahe, yung ordinaryo po na mga mananakay ay affected din. Kasi tataas din siguro ang presyo ng pamasahe. At yung pong mga iba pa na mga bilihin ay affected din dahil nagtataasan na rin po. Halimbawa yung mga gulay na inaangkat po, nanggagaling dyan sa Luzon, di ba? O di kaya dyan po mismo sa Baguio, Ifugao. So siyempre dadalhin po nila yan sa mga destinasyon, medyo mahal na rin po yung singil ng mga transport services na kanilang ano ba ang tawag natin, kanila pong kinukuha. So siyempre, kapag binibenta naman po yan, meron ding impact, meron din po siyempre dagdag o aumento sa presyo. So hindi po kinakailangan ng rocket scientist para sabihin natin na yung digmaan na to
ay wala pong epekto sa atin. Medyo nakaka-asar din yung ilang mga komentarista na nagsasabi na nag-offer ng peace efforts itong si Donald Trump kaya talo siya sa digmaang ito. O yung iba naman sinasabi wala talagang panama ang Iran sa Estados Unidos. Kapag tiningnan po natin sa punto de vista na panalo yung US, panalo yung Iran, hindi parang nababypass po natin yung talagang talo sa digmaang ito. Ang talo ho dito ay yung mundo, lalong-lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Dahil ito nga, presyo pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa dito yung devastation ng mga lugar na pinag-uusapan natin, katulad ng ayan, sa Iran, sa Israel, o yung iba pang mga karatig bansa dyan sa Middle East. Diba? We're not even talking about that yet. Pero kung pag-uusapan natin dito ay lakas talaga ng military ng Estados Unidos, hindi talaga makakapalag dito ang Iran, o ang Iran naman talaga ay hindi nila kakayanin, panalo dito dahil ang unang nag-blink dito ay si Donald Trump. So parang competition talaga, di ba? Parang let's not anymore focus on that. Our focus is to put an end to the war because if it continues, then economically, marami hong apektado dito. And there is a threat to life, to property, and there's an economic threat. So yun po kagad ang isipin natin. Kung umaaray na ho tayo sa 100 plus na presyo ng gasolina per liter, kung umabot ho yan ng 200 o kaya 300, kung patuloy po yung digmaan, baka wala na hong bibiyahe. Baka wala na hong lalabas sa kanilang bahay. So isipin natin na maganda rin yan sa kalikasan, pero hindi po ganoon. Paano yung ekonomiya natin? Paano yung mga ordinaryong mamamayan o magsasaka na dapat din namang nabubuhay sa kanilang business? Baka wala na rin hong ganoon. So we look at it from that point of view so that we can very well, really work or exert effort na wala na sanang digmaan. Wala na sanang digmaan. And I guess what Pope Leo XIV called to pray for an end to the war is not only pragmatic but also, very noble. Ito ang kailangan natin dahil hindi na ho siguro talaga mapipigilan yung desisyon ng magkakabilang panig, yung kanilang pagnanais na i-obliterate ang bawat isa, ando doon, yung hatred ando doon. But we call on the Almighty to somehow touch the hearts of these people so that this war will end. Yung pong prayer na yan, wag nating i-undermine, because when we pray, there's nothing impossible with God. When we call on God and when God intervenes, then, even our human efforts ay wala talagang panama dyan. At sa palagay ko, sa digmaang ito, yun na nga po ang pinaka-practical na pamamaraan na pwede din nating gawin. Ipagdasal yung mga pinuno ng mga bansang ito na itigil na nila yung pakikipagtunggali sa isa't isa para maging normal ulit ang takbo ng buhay, yung kanda ko business, pabalik din sa normalcy. And then, unti-unti, yung mga affected nito ay maramdaman din nila yung normal na pamumuhay. Ika nga. So, everyone should pray. And not only today, that Pope Leo XIV called for, sana araw-araw, kahit nasa bahay po ninyo, magdasal din tayo para sa kapayapaan. At seryosohin po natin ang pagdarasal na ito. Sabi nga ho, it is the irony of our times that men desire peace, but very few desire those things that make for peace. Yun ang irony. Gusto natin ng kapayapaan, pero hindi naman natin ginagawa yung mga bagay-bagay na requirement para magkaroon ng kapayapaan. Ano yung mga requirement dito? Dialogue. Hindi na nagkakarinigan Ano yung requirement dito? Set aside our ambitions to rule the world. Let's just focus on our own turf. Estados Unidos, mag-focus lang sa Estados Unidos. Sabi nga nila, America first. Ganun na lang ang gawin. Yung pong Iran, ganun din. Huwag naman silang maging threat sa mundo. Yung Israel,
pangalagaan din nila yung kanilang sarili at yung mga karatig na bansa dyan sa Israel, wag naman ho sana na i-threaten yung kanilang existence. They have the right to exist, they have the right to live. So let them live in peace, ika nga. So yung baga, we focus on our own turf. Ganun na lang. Ipagdasal din po natin yan na masatisfy na sa kung anong meron sila. Hindi na kinakailangan na, kontrolin pa ang buhay ng iba. Kasi lahat naman may karapatan mabuhay. But kung magpapatuloy yung mga threat na yan, of course, sino ba naman ang hindi, kumbaga, maghahanda din para yung sawatahin, masawata yung mga threat na yan. Kung sakali man talaga natutotohanin nila. I-imagine ninyo kung feeling threatened ang Israel sa kanilang existence. I do understand that, of course, they are going to defend themselves. Diba? So just as the way of putting it, the way I see it, kung threatened yung existence sila, natural, sila din naman ay may karapatan na idepensa yung kanilang mga sarili. Pero yung mga nagte-threaten, wala naman silang karapatan na i-threaten ang existence ng bansang Israel. Ayan na lang natin. Diba? Can we not just live in peace? Can we not just live focusing on our own existence? And why do we have to, try to infringe on the rights of others? Diba? Yung Israel naman, huwag naman tayong marahas din. Diba? Yung karahasan, pwede manggaling din sa kanila. Kung bumanat din sila, sobra-sobra, di ba? So, ayaw natin tingnan din sa ganong kasimpleng point of view. But with the limited information that we have, ito yung pwede nating sabihin. Hindi po tayo involved sa kung ano man ang pinagdadaanan nila, pero yung mga nakikita natin, obserbahan natin, parang ganun lang po. And so, therefore, ganito ang sinasabi natin. Balanse naman, Huwag niyong i-threaten para huwag din naman mag-retaliate. At kapag kayo naman, kapag mag-retaliate, huwag naman yung sobra-sobra, yung dahas. Diba? At yung Estados Unidos, focus on your own. America first, sabi nga ninyo. Huwag natin, kumbaga, ay idamay pa yung iba para lamang mapatunayan that you are really a superpower. Diba? So, magbabalik po ang Veritasan. Mamaya po, makakapanayam po natin ang ating pong guest, si Professor Ronald Simbulan. Veritasan. Ang oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ito ay 8 araw na pagdiriwang simula Linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon at nagtatapos sa ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o Divine Mercy Sunday. Ang bawat araw ng oktaba ay itinuturing bilang isang dakilang kapistahan o pinakamataas na uri ng pistang liturhikal. Sa mga banal na pagdiriwang sa bawat araw ng oktaba, ang mga pagbasa ay nakaugnay sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Inaawit at binabanggit dito ang papuri at aleluya. Ang oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Divine Mercy Sunday, Mercy of God Sunday. Nakatanggap ng mensahe ni Jesus, si Santa Maria Faustina Kowalska. Hiniling sa kanya ni Kristo na manalangin simula Biyernes Santo hanggang Divine Mercy Sunday. Ito ang nobena na kasama ng kombinasyon ng Divine Mercy Chaplet, Divine Mercy Sunday, Mercy of God Sunday. Your mercy on me, Jesus, I trust in you. Veritasan. Okay mga kapanalig, balik po tayo sa ating talakayan dito sa Veritasan. At ready na po yata ang ating guest. Siya po ay chairman ng Center for People Empowerment in Good Governance, SENPEG. Wala pong iba kundi si Professor Roland Simbulan.
Magandang umaga po sa inyo, Prof. Father Jerome po ito. Magandang umaga, Father Jerome, inyong mga kasbaybay ng Radyo Veritas. Opo. So ngayon po ay pag-usapan natin ito pong posibleng maging epekto ng pansamantalang ceasefire sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran. Ano po ba ang nakikita po kagad ninyong direct effect nito? Well, ito pong ceasefire na ito na week, I hope it will hold, no? Kasi normally, yung mga ceasefire na yan ginagamit lang ng both sides para mag-consolidate ng kanilang mga position. Pero I'm still praying that the ceasefire will hold dahil itong mga napipinsala on both sides, Iran, Israel, no, at saka yung mga lugar kung saan may mga military bases ang US na tumitira o umaatake sa Iran, yung mga mamamayan dyan at least there will be respite on their part, no? Makakahinda. So, at hopefully, sa panig naman ng mga gobyerno na nag-aaway o nag-gegera, sana gamitin nila itong pagkakataon ng kanilang dineklarang ceasefire para mag-usap, no? Ituloy itong diplomatic talks para magkaroon ng durable peace. Kasi ang habol talaga naman natin dito, habol ng maraming tao sa mundo, yung a peace that will be sustained, no? Hindi yung pansamantalang nasali lang tapos magre-resume na naman. Kasi katulad dati, last June 2025, pakbakan sila, tumigil, tapos ito, nag-resume na naman after consolidating their position. So hopefully, less tension while conducting diplomacy. Sa panig ng Pilipinas, palagay ko po, Father, dapat our country should be more, our government should be more proactive in talking with especially with the Iranian government para itong Strait of Hormuz, no, na kontrolado siya, ay payagan nila ang yung ating mga shipments ng langis at crudo at natural gas na dumaan dito at magkaroon din ng safe passage yung mga OFWs natin na nais nating tulungan at iwi. No? So actually, ang Iran naman through their ambassador, they have expressed their willingness to normalize diplomatic relations with the Philippines. Kasi dati maganda naman ang relasyon natin with Iran before 2014 We were in fact directly buying oil and gas from them. Kaya lang na hinto ito noong 2014 nung nag-declare ang US ng economic sanctions laban sa Iran. Pati tayo nakisama dyan sa economic sanctions na yan at pinutol natin yung trade at economic ties natin. But I think, Father, we should resume this good diplomatic and relations. No, so kasi wala naman talaga tayong away with Iran o issues against Iran. Na nadadamay lang tayo dahil dito sa malapit nating relasyon, lalo na security relations with the United States and even with Israel. So dineclare din ng Iranian government na yung mga bansang hindi naman umaatake sa kanila, ito'y papayagan nila tumaan yung kanilang mga barko at shipments ng oil and gas dito sa Strait of Hormuz.
Okay. Samantala po na itong ceasefire na to ay ginagawa ho nila, ano ba ang naging maganda din kaagad na epekto nito sa Pilipinas kung meron man? Well, yung immediate epekto nito, Father, kasi yung shipments ng oil and gas na galing dyan na binibili natin sa Middle East, hopefully yung supply niyan ma-normalize, no, para hindi kukulangin yung ating mga nasa supply natin, no, available for our country. Kasi pag nawala o talagang greatly reduce itong supply of oil and gas, talagang magkakaproblema tayo, no. Ekonomiya natin halos 99% supply Middle East. Yung supply na yan Okay, napuputol po si Professor Roland. Binanggit niya na at least merong siguradong supply dahil sa 2-week na ceasefire na diniklara ng both sides. Okay, but anyway, yung pong safe supply, dahil sabi natin ay meron pa naman, hindi pa naman siguro mauubos yan, hindi naman ho nangangahulugan na bababa kagad ang presyo ng langis. Professor Roland? Yes. Okay. So, kahit na ho sabihin natin may supply, at sigurado naman na hindi yan mawawala dahil sa ceasefire na yan, ginawa nila, yung presyo ho ng langis sa merkado ay di naman bababa. Ganun pa rin. Yun nga, perang ito ay nagpapakita at dapat natin diversify. Okay, Prof. Sorry, Prof. Medyo putol-putol ho kayo. Sayang naman. Magbabalik po ang Veritasan. Ayusin po muna natin yung signal para mas maganda ang usapan po natin. Magpapakilala po muna tayo. Veritasan. Adamson University, Baliwag University, La Consolacion University, Philippines, Centro Escolar University, Manila, Centro Escolar University, Manolo, Colegio de San Juan de Letran, Far Eastern University, Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, Radyo Pilimon, Universidad de Manila, WCC Aeronautical and Technological College. Campus Hour Season 13 Youth Serving Europe, tuwing Sabado mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Campus Hour Season 13 Youth Serving Europe. Ronda Veritas Report. Nasagip ng mga sakay ng motor bangka na bumangga sa isang barko sa karagatan ng Zamboanga. Ligtas na sa kapamakan ayon sa PCG. Ulat mula kay Koy Hipolito. Koy. Maraming salamat mga kapanalig. Sugatan ng 3 pasahero matapos na magbanggaan ng isang pampasaherong barko at isang motor bangka sa karagatang sakop ng Santa Cruz Island bandang 6:00 ng gabi noong araw ng Biyernes, Abril 10 taong 2026. Batay sa paunang ulat ng Philippine Coast Guard, binabagtas ng motor vessel na SUG Adventure ang nasabing lugar nang mawalan ng kontrol ang isang jungkong na isang motor bangka dahil sa problema sa karburador na nagresulta sa biglaang pag-arangkada at banggaan sa nasabing barko. Dahil sa lakas ng impact, tumaobang motor bangka at nahulog sa tubig ang 3 sakay nito. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nailigtas ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat.
Isinakay naman sa motor vessel SUG Adventure ang mga nasugatang pasahero at dinala sa pantalan ng Zamboanga City, kung saan dumating bandang alas 6:25 ng gabi at agad tinulungan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine Red Cross para sa agarang medical na atensyon. Samantala, inirekomenda naman ng Philippine Coast Guard sa maritime industry o marina ang pansamantalang suspensyon ng passenger ship certificate ng naturang barko. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy pa rin inaalam ang naging sanhi ng insidente. Mga kapanalig, lagi ang panalangin ng Simbahang Katolika na ingatan ang buhay ni numan at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Koy Hipolito. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 29 na minuto makalipas alas 11 ng umaga. Veritasan. Alright mga kapanalig, ituloy po natin ang talakayan patungkol po dito sa ginawang ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel. Kasalukuyan po natin nakakapanayam si Professor Roland Simbulan. Maganda po yung mga sinabi ni Professor Roland. Ay naniniwala po ako na itong ceasefire na to parang pansamantalang tigil putukan para, maganda ulit yung susunod na serye ng kanilang digmaan. Pero sana wag nga pong ganun ang mangyari dahil gusto nga natin tuluyan ng wakasan itong digmaan na to. Medyo concerned po tayo dito kumpara doon sa digmaan ng Russia at saka ng Ukraine. Dahil damang-dama ho natin yung epekto ng digmaan na to dahil nga sa supply ng langis. Nagtaasan po kagad yung presyo. Kung kaya naman tayo ay very concerned about what's going to be the outcome of this war. And I do believe that it's not going to be good for all of us. That's why we need to pray really to put a stop to this one. And of course, hindi lang pagdarasal, dapat meron din tayo mga pragmatic approach na dapat gawin. Tanungin natin si Professor Roland kung ano dyan pa. Professor, balik po tayo sa ating pong talakayan. Okay, Father. Wala. Apo, sige po. Prof, ano pa ba ang pwedeng gawin din naman? Halimbawa, hindi naman tayo kasangkot talaga dyan sa digmaan na yan. Pero ang gusto naman natin dito, mapangalagaan natin yung mga Pilipino na andyan mismo sa Middle East. And then of course, yung ekonomiya natin na affected din dahil sa pagtaas nga ng presyo nitong crudo at langis. So ano nakikita ninyong pwede maging interventions dito ng pamahalaan? Well, yung kasi dito, yung safe passage, siguro, kung maganda yung manonormalize yung relasyon natin with Iran at let us say nag-resume itong pagre-resume itong digmaan at nasi-short-lived itong ceasefire, kung evacuate natin yung ating mga OFWs na nandyan sa mga bansang yan, at least kung maganda yung natin with Iran, they will allow ships carrying itong ating OFWs and seamen safe passage along the Strait of Hormuz, no? In addition to the oil and gas that they would allow to pass to the Hormuz, no? Kung maganda yung ating mismo nagsabi na papayagan nila yung mga bansang naman nila kaaway kung hindi umaatake sa kanila na dumaan yung mga barko na I-clarify lang po natin, Prof, yung sinasabi niyo safe passage, tinutukoy ba natin dito mga OFW na nasa
Halimbawa, Abu Dhabi, Qatar, o di kaya UAE sa Emirates. Ayun po bang tinutukoy natin, safe passage? Ba't kinakailangan pa ho ng Iran yan, normalization ng relasyon natin? Halimbawa, Okay. Sige. Hindi po natin mapakinggan si Professor. May tanong tayo. Hindi na nasasagot dahil nga medyo mahina. Ito na lang sa aking palagay naman, kung pag-uusapan natin dito, itong mga OFW diyan sa UAE, okay, sa Dubai for example, o Qatar, sa Doha, sa iba pang syudad diyan sa Qatar, o di kaya sa Oman, sabihin na natin. Depende din naman kasi sa mga OFW kung gusto nilang bumalik dito ng Pilipinas. Yung iba, parang lumalabas sa gusto pa nilang manirahan doon dahil doon sila kumikita. So, tingin natin, parang pilitin man ng gobyerno na umuwi sila. Pagdating naman nila dito, ika nga. So, wala din silang, kumbaga, choice, kundi parang doon na lang tayo. Kahit na medyo dangerous yung sitwasyon natin dito. Okay, Prof? Balik po tayo. Yeah, okay. Sige, Prof. We're talking about OFW sa mga binanggit ko pong bansa. Qatar. Yes. Okay, Oman, Saudi Arabia. Father, yung OFWs na willing na at way. At let us say, may de-designate na mga barko ang ating pamahalaan para sunduin sila o kaya mga flight, no? At least yan, kung maganda yung relasyon natin with Iran, ay papayagan nilang dumaan. At okay, ano ho bang mas safe? Barko o aeroplano? Palagay ko aeroplano mas safe dito. Ba't magbabarko, mas matagal ho ang biyahe niyan. Yung barko, mukhang madaling targeting po yan. Baka aeroplano ho yata pwedeng kunin na sana ng pamahalaan. Delikado din pag nagpapalitan sila ng drones at missiles Itong nakaraang isang buwan, nung nagpapakpakan yung Iran at Israel at US laban sa Afghanistan, nagkaroon ng no-fly zone Middle East, no? Yung kanilang airspace, no-fly zones. In fact, kaya maraming turista at mga Pilipino din na travelers na stranded sa mga lugar dyan sa Doha. Pero Prof, ngayon nga ho, na meron ngang ceasefire, ito na pagkakataon, di ba? Na agad-agara na sila ay ma-repatriate. Yung nga lang, binanggit ko kanina na yung iba nating kababayan ayaw din namang umalis. Habang may ceasefire ho na 2 weeks, so ngayon, lumipad na ho sila patungo dito. Ilang oras lang yan. Yung pong paglalayag sa barko, abutin... Kataon na po. Ang ng bakbakan. Okay, mga kapanalig, mukhang hindi po yata talaga maayos. May naririnig akong background na parang radyo din. Siguro nag-i-interfere, Kaya hindi natin mapakinggan na maayos si Professor. Okay, try natin ulit. Okay, Prof? Sige po. Frequency yata. Sa frequency. Yan. Okay na ba? So, hindi po kaya China yung naririnig nating frequency dyan. Okay, sige Prof. Tuloy po ninyo. Sige, I think dapat panahon na para kasi eye-opener dito na kailangan diversify natin yung ating source of oil and gas, no? Seryoso nating tingnan itong sources galing sa Indonesia and Malaysia
nakapitbahay naman natin, no? Meron silang national state-owned oil companies, no? Yung Pertamina sa Indonesia at saka yung Petronas sa Malaysia, na kanilang pinapa-refine sa Singapore na mas malapit pa sa atin. Consider siguro natin diversify source of oil and gas natin para hindi lang source galing sa Middle East na dumadaan halos lahat sa Strait of Hormuz para hindi tayo masyadong apektado. Okay. Yung po ba kayong presyo niyan ay meron kayong pagkakaiba? Baka naman mas mura yung sa Middle East kasi sila talaga yung source ng oil. Kumpara ho dito kung mag-aangkat po tayo sa mga karatig bansa po natin. Comparable puro, Father, kasi kung marami kasi yung sources natin, at least yung supply ng oil natin available sa Philippine market, mas marami. No? So dahil mas marami ang available supply, yung presyo ay hindi gaanong matindi, hindi kagaya kung may scarcity nitong supply ng oil and gas. Kasi kaya diversify kasi kaya kung binabanggit ito, Father, kasi isang kapitbahay natin, Vietnam, ganun ang ginagawa, diversified ang nila. Hindi lahat, Father, galing sa Middle East. Kumukuha din sila dito sa sa Singapore. Well, dyan nire-refine yung gas sa Malaysia and Indonesia. Tapos bukod dyan nakikipag sila ngayon, meron silang yatang mga agreements with some Chinese oil companies dito sa ng offshore oil and gas na nasa South China Sea. Okay, madali pong intindihin na yun nga sana maging track ng gobyerno, mag-diversify. Pero ang tanong ko naman dito, ba't hindi ginagawa? Kung sa explanation ninyo parang ganun kasimple, para may advantages, pero bakit hindi ginagawa? Bakit doon pa rin umaangkat sa Middle East? Ano kaya yung pinakamalaking factor na nakikita po ninyo? Yeah, target ko po, Father, dahil yung kasi natin, yung marami sa mga natin dito, distributors, no? Ng tayo ng gas, oil and gas, masyadong nakatali dito sa mga ilang oil companies, no? Na nag-operate sa Middle East. Kaya ito yung natin, no? Sipunan. Dahil nasanay na rin. Naging complacent sila. Dahil yung alimbawa, yung mga ilang American, British, and Dutch oil company na nandyan sa Middle East, no? Lalo na sa Three Sisters na dyan, no? Tabing Kuwait, United Arab Emirates, at Saudi Arabia. Yan ang main operation ng mga kumpanyang yun, lalo na yung Chevron, pinakamalaking American oil company. Siguro masyado silang nakatali yung connection, kaya hindi sila ma-diversify. Kung hindi nila inisip na magkakaroon ng ganitong problema, no? At anyway, it doesn't make perfect business sense na magpapatali ka doon when in fact na meron kang advantages sa makukuha din naman dito. Sabi mo pag nag-diversify ka sa ibang sources ng oil. Parang kung ako businessman, I'd rather maximize the profit. Kung sakali man na mas advantage, mas matindi pa yung advantage, ika nga, na ibibigay nitong kung magda-diversify ka. Parang ganon. Yan ang sense naman na nakikita ko dito. If I'm the businessman, okay, I'd rather go to this one. Kesa naman ando doon ako sa Chevron na yan, sa Middle East, samantalang adi dito naman I can very well earn more than what I'm earning kung ando doon pa ako sa Middle East. Ganon ang kung nakikita ko isang angulo. And why do they continue to... They feel comfortable with that long-standing relations with this special Chevron, no? Na isang malaking oil company sa Middle East. Pero I think panahon na talaga na natin, pag-isipan natin ito,
Saka yung katulad ng sinasabi ng ibang mga ng mga eksperto sa energy field, no? Yung natin, seryosohin na natin finally itong ating sa alternative sources of renewable energy. Anyway, since 2008, we already passed into law itong Renewable Energy Act. Pero hanggang ngayon talagang hindi pa tinotodo ng gobyerno itong renewable energy. Karamihan ng talagang nag-i-initiative dito at nag-i-implement ng Renewable Energy Act, mga private companies. No? Halimbawa, ito, napansin ko, dumadami, Father, itong mga companies na distributor ng solar energy, no? Nag-install sila ng solar energy sa mga private residences at saka mga private companies, no? I think this initiative needs more government support since this is already a law since 2008. And kasi we have a lot of solar, we have a lot of sunlight dito sa Pilipinas. Kung saan natin pwede i-tap ito renewable source of energy, yung solar energy tinatawag. Do you think yung renewable source of energy natin ay mag-i-interfere naman yan doon sa mga interest ng ilang mga malalaking, power distributors natin? Kaya siguro wala tayong masyado makuha suporta sa gobyerno? Yeah, mas gusto nila yung kasi itong malalaking companies na involved sa distribution ng oil and gas, Father, sila nga, nung inaano nga itong Renewable Energy Act, inaharang nila kasi makaka-apekto sa business nila ito Mm-hmm. Kapag lumasan up in other countries, actually the renewable energy is increasing as a source of energy, and some of these countries have even less sunlight than the Philippines, throughout the year. Tayo, we enjoy a lot of sunlight that we can tap for solar energy almost all throughout the year. In fact, kahit na yung panahon na meron tayong yung tinatawag na tag-ulan, rainy season dito, meron pa rin a lot of sunlight that we can tap. So you are sensing that the government is not doing enough? Yes, Father. Yes. Okay, so ano kaya ang pwedeng gawin natin dyan? No? Halimbawa, nakikinig kayo ng mga Pilipino, pinapaliwanag natin to, anong pwedeng gawin ng mga Pilipino? Yes. Kung ang tinutukoy natin dito, gobyerno, wala palang ginagawa. Go. Yeah, walang masyado, Father. Kulang. Yun nga yung observation ng mga maraming environmentalist na nakikita rin nila na less harmful sa environment at less ang epekto sa climate change, kung renewable energy ang ginagamit natin kaysa yung galing sa fossil fuel na tinatawag from oil. So anyway, gobyerno ulit ang nakikita natin ditong culprit. Okay, renewable energy na hindi nga masyado nating nakaka-harness o kaya napapakinabangan. Prof, panguling tanong ko dito sa ceasefire. Okay, nakikita niyo ho ba na itong mga Pilipinong mga kababayan po natin ay uuwi dito sa Pilipinas para ang gobyerno kaya ay mapapangalagaan sila? Kung sakali mang umuwi sila dito, maging sustained kaya yung suporta na ibibigay ng gobyerno? Meron bang programa ang gobyerno para sa kanila? What's your take? Dapat po, Father, kasi kung hindi, anong klaseng gobyerno ito? Kung hindi, ibig sabihin, hindi na natin naayusin ang ating ekonomiya. Hindi na tayo create industries or jobs for them anymore. I think we should, we should not rely on selling our OFWs to other countries, and relying solely on that for the survival of our economy. So, dapat talaga ayusin natin ang ekonomiya natin kung gusto nating maging maunlad at matulungan talaga ang ating mamamayan.
Okay, You anong cannot- aspeto po kaya ng vulnerable- ekonomiya ang But- dapat unahin na ayusin? Opo, kasi vulnerable talaga yung OFWs eh. Hindi lang sa exploitation, but even most especially katulad nito sa mga gera, mga crisis, conflicts sa ibang bansa, no, na nadadamay sila well, kailangan ayusin dito talaga, Father, yung agricultural and industrial development, no, especially job creating industries. Diyan talaga dapat natin yung pera, hindi dito sa infrastruktura kung saan bulsang pumupunta. Pero po yung agricultural natin, may sense na yung mga Pilipino parang ayaw na nila sa ganyang sektor eh. Gusto na nila yung technology, gusto na nila yung, yung bago na ngayon na digital age. Gusto din ng mga professional sila para yung pagiging magsasaka sa kanila ay hindi na sapat eh. Paano kaya natin na kung kumbinsihin na sa agricultural sector merong kayamanan dyan? Kailangan pa rin ng isang bansa ng technology, yung ayusin yung merong mga sa IT, sa technologies natin, including white collar jobs, no, pero definitely dahil yung bansa naman natin ay attuned sa yung klima natin at attuned sa agriculture, dapat din we should be producing food for our own people. Hindi lang yung relying entirely on imports for our food production. Kailangan din kasi historically naman yung ating bansa in an agricultural country. In fact, kung yan ang talagang tutulungan ng gobyerno, talagang pwedeng umunlad talaga yan. Kasi historically, hindi naman tayo isang Middle East country na yung ating soil, yung ating lupa ay hindi attuned at klima ay hindi attuned sa agriculture. Maraming bansa na gusto yung ating mga prutas eh. So sila nga yung bumibili, may market naman, of course. But why can't we start with the Philippine market, no? Andiyan naman yan. Kasi, and we can produce agricultural products. Okay. So, any last words, Prof? Yeah. Tawagan natin sa mga kababayan. Yeah, sana natin sa kababayan natin, panawagan, magtulungan sana tayo para itong nagaganap sa Middle East ay mahinto, no? We should also try to pressure our government not to align with the warmongers, no? Sa Middle East, no? Kasi maraming madadamay, hindi lang yung oil natin. At kasi nandun rin yung possibility. Kung mag-escalate ito at magiging intensified pa, baka nga hindi missiles lang ang gagamitin itong mga protagonists dito sa gera. Yun ang kinababahala ko rin. Because some of these countries involved in this conflict are nuclear armed countries, no? Nuclear armed countries. In fact, some of them are already supporting the protagonists, no? Yung Russia, China, already supporting Iran. Tapos ang Israel naman support ng US, no? And other Western countries which are nuclear armed nations, no? So, if this war goes on and it escalates and goes out of hand, no, it could be very catastrophic. And yun nga, marami the other week, Father, di ba, practically nagwawar na, nagagamit ng nuclear weapon, no, si President Trump, no. I think responsibility ng lahat nating mamamayan at lahat ng bansa na itigilin itong ganitong klaseng
pag-warn ni President Trump, no? Sana ay hindi mag-escalate itong gera at sana din itong 2-week na ceasefire na ito na dineklara nila maging sustained at hopefully it will lead to a lasting peace. Okay. So maraming salamat po, Professor Roland Simbulan, sa Salamat inyo pong pagbibigay ng panahon at pagbabahagi ng inyo pong kaalaman. Thank you, Prof. Okay, meron po tayong mga texter po dito. Basahin din po natin. Galing po ito kay 9541. Sabi niya, mahirap talaga asahan gobyerno sa krisis ng lipunan. Sobra indifferent nila. Puro kabig lang. Yan po ang sentimiento ng ating pong texter. Puro kabig lang ang gobyerno. Mahirap asahan. Sa palagay niyo ho ba, may nagagawa ang gobyerno, may ginagawa ba? I cannot even think that the government is not doing anything. Merong ginagawa naman, yung nga lang baka hindi satisfied ang mga kababayan po natin sa ginagawa nila. Ako, alimbawa ho ako, bilang isang rector ng simbahan dito sa EDSA Shrine, kapag may nakikita po tayong sitwasyon na nakakaapekto sa tao, hindi naman po pwede maging, alam niyo, fence-sitter lang ako. Bilang rector na parang hindi ako gagalaw, wala akong gagawin. I cannot actually fathom that, na wala akong gagawin. Siyempre, may gagawin din ako. Yun nga lang, yung maaaring gawin ko ay not to the satisfaction of the people. Parang ganun, konkretong example, in 2024, bago mag-Pasko, nag-rally dito yung mga DDS. Pinuntahan nila yung simbahan, umagang-umaga, pinasok nila yung simbahan. Tapos ay umabot sila ng hanggang magagabi na. Mula umaga hanggang magagabi, andi dito sila. Yung ginawa po nila ay mag-stay lang sa loob ng EDSA Shrine. Sabi ko, wag paalisin ng mga yan. At habang nag-stay sila, hindi naman sila nagdadasal. Yung iba natutulog, yung may mga kumakain, yung iba nakahiga na doon sa pew. So for some people, this was disrespectful. Okay? Kaya yung iba sabi na, Father, paalisin na yan. Ang sabi ko naman sa kanila, these are mostly poor people and very evident na mukhang wala silang alam sa ginagawa nila. And if we're shooing them away, ay, baka iba pa yung maging dating na dahil mga mahihirap sila, pinapaalis natin. So to make the long story short, I let them stay. Yung pong ginabanggit ko na may ginawa ka, I let them stay. Okay? Pero pinapangaralan namin na huwag kayong mag-iingay dito, gawin naman natin yung nararapat, constant reminder ginagawa namin. May ginawa. Pero yung ginawa namin, hindi lahat nagustuhan. Kasi nga may punto de vista na disrespectful yan, tinan nyo ginagawa, natutulog na, kumakain na, ang iingay nila. So merong ganong punto de vista. So ang point ko dito is, hindi talaga, kumbaga, ma-appreciate ng lahat ang ginagawa ng isang tao. Ay, hindi ko pinagtatanggol ang ating gobyerno, pero ando doon lang po ako sa pananaw na imposible naman walang gawin ng mga yan. May ginagawa yan, but maybe not enough. And not according to our expectations. Kaya meron po tayong ganitong talakayan para may bahagi natin sa kanila, maparating natin sa kanila na meron pa palang ibang pwedeng gawin. Katulad kanina, mag-diversify ng sources, hindi lamang sa Middle East. Yung, kumbaga, pinag-aangkatan natin ng langis. Pwede mag-diversify at kumuha na tayo dito sa mga karatig bansa. Di ba? So yung ganung pananaw na ipaparating natin. So kasi masyado tayong nakapokus sa pag-aangkat ng langis doon sa Middle East. Ngayon, nagkaroon ng gyera, di affected din tayo when it comes to supply. Ano po sa pricing. And then may domino effect yan. So pero kung halimbawa dito tayo sa mga karatig bansa, I see the wisdom in it. So may parating natin. Pero, di ba? And then yung isa pa, sabi kanina ni Prof ay dapat suportahan ng gobyerno yung renewable energy o yung paggamit natin ito. Di naiparating natin sa kanila. Sumusuporta ba? Ang gobyerno, maaaring sumusuporta naman pero not enough. May ginagawa ba sila? Maaaring may ginagawa sila pero not enough. Ano yung not enough? Meron na tayong batas pero yung implementation ng batas na ito ay hindi naman nagagawa.
o hindi naman sapat yung implementation, di ba? So things like that happen. So sa makatwid, meron tayong kanya-kanyang pananaw, meron tayong kanya-kanyang kaalaman. Ang gobyerno meron din naman silang sariling pamamaraan, pero nakikita natin na baka naman yung gobyerno mas mag-exert pa ng effort. Baka naman yung gobyerno kinakailangan na, umanap din ng ibang strategy. Matatalino mga tao sa gobyerno kahit papaano, pero kung kakatigan po natin yung sinabi nga, nitong ating pong texter, kabig lang ang mga yan, puro kabig. Nakakalungkot kung ganun nga, puro kabig. Totoo naman because of the corruption that's happening right now, kabig nga talaga yan para sa kanila lang yan. Meron pa akong isang texter, galing naman kay 2524. Ito naman isang dasal, please help humanity in prayers and resist deceptive infiltration of leftist radicalism culture in many sectors of any nation. It also includes the United Nations as an international body and worse, those nations with illegal, violent, armed extremism, shouting death to any nation leading towards a dictatorial totalitarian rule where freedom with responsibility is lost. Galing naman po yan sa isa po nating texter na si Al. Okay, totalitarian rule. Ang mga Iranians ay they were trying to free themselves from totalitarian rule and from a religious ruler. Okay? So, I don't know. Wala pong masyadong nakakaalam kung anong nangyayari talaga sa loob ng Iran. Yung iba ho, nag-alisa na sa Iran. Tapos, may lumalabas yung ilang mga balita na pinagpapatay yung mga tao doon na nag-resist ng pamamalakad, ng pamahalaan. So, repressive at saka oppressive. Ika nga, ang human rights violation doon, napakatindi. Kaso, hindi naman nga natin mapasok. Hindi mapasok nitong mga international governing bodies. Katulad ng United Nations, international human rights groups. Diba? So, they should try to polish themselves. But if you have a totalitarian ruler who will do everything at all costs, kababa talaga dito taong bayan. Well, it happened to us. Kaya nga in 1986, nag-class na tayo. Yung mga bata pa ako noon. Pero of course, kasama ho tayo sa nakiisa noon para patalsikin po yung diktatorya. But anyway, it's a history. Okay? And then, ang lesson natin dito, patuloy tayo manindigan. Kaya meron tayong mga pag-uusap-usap, kaya yung mga panawagan natin sa mga Pilipino na let's not just, be fence-sitters, taking things, lightly. Kasi affected tayo dito Yung pressure ho, malaking bagay ito kapag nakikita ng mga kinauukulan na meron tayong sinasabi at pinilalaban natin ang ating karapatan, nape-pressure ho sila. Look at, for example, about these corruption issues. They were pressured into doing something. Nung nagpatumpik-tumpik sila, binabanatan pa rin ng taong bayan, nagpapatumpik-tumpik. So, anong yung sinasabi na kakasuhan daw yung mga matataas na opisyal ng gobyerno? Dapat yung pressure, in-exert pa rin. Sustained ika nga yung pressure, yung efforts natin para at least yung accountability ay maipataw sa kanila. Okay? So, mga kapanalig, isang oras na naman po ng talakayan dito sa Veritasan. Malungkot dahil itong digmaan na ito ay naka-apekto talaga sa atin. Nag-escalate na ho ito. Hindi lang ho ito, kumbaga ay surgical na dun lang nangyayari mismo sa gitnang silangan. Pero affected na ho lahat tayo dito, malayo-layo na nga dyan sa lugar na yan, pero affected tayo dahil nga sa presyo lang ng langis at crudo. So escalated na ho yung conflict and we hope and pray that it's at any more going to continue. And maybe we pray that these leaders may come to their senses. May the Lord touch them and enlighten them. Because any decision to continue doing war is going to be destructive, not only for their own nations, but destructive for humanity. Ito po si Father Jerome Ceciliano. Sumainyo ang katotohanan. Araw po ng linggo bukas, Divine Mercy Sunday. Pero po, magsimba tayo ha. Wag lang po sa YouTube, wag lang sa Facebook. Kung may pagkakataon, lakad po papunta ng simbahan. Magdasal po tayo and we consecrate ourselves to the Divine Mercy. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye-bye!
Veritasan. Kapanali, rejoice and pray. The Regina Cheli this Easter season. Regina Celi, letare, Alleluia.